Ako si Milan, malakas mag-trip. Kaya tara, mag-trip tayo. Let's go! Maaga tayo gumising ngayon kasi meron tayo atin na 1.7. Nakita nyo naman din na binugaan na lang namin yung truck namin. Hindi na namin to nalinis nung gabi. Para kahit paano, pogi-pogi pa rin tong truck natin at hindi masyado malikabok pag dinala natin sa location. Bali, ang pupuntahan natin ngayon is yung San Lazaro Hospital. Dito tayo meron 1.7 dahil meron silang file drill na magaganap dito at tayo ang naimbitahan para magpawangwang sa kanila. Simple lang naman yung gagawin natin dito. Magseserena lang naman din tayo. Bali, ang malaga lang talaga rito is yung fire truck natin na dadal. Ito yung magbibigay ng tunog sa kanila tulad kung kailan sila bababa. Kaya hindi na tayo masyado nag-ayos ng suot dito dahil meron naman din tayong dalang PP. Bali pag nag-umpisa na yung fire drill natin, nakasuot na yung PP na. Ito si Res, sinuloko-loko pa rito na si San Goku siya dahil sa suot niyang kulay orange. Yung gamit ko pa ng PP dito, halos di na rin magkasya sa akin sa laki na tinabahan natin. Botsog na ako tignan nito kapag suot ko to. Ito nag-umpisa na yung fire drill natin dito. Bali magseserena lang tayo dito tapos patutunogin lang natin yung YouTube natin tapos okay na rin to. Di na rin tayo masyado gagalaw dito dahil ito naman yung ganap natin dito. Bali tayo lang talaga yung magseserena. Once na marinig na rito yung sirena natin, ito na yung hudyat para bumaba sila at pumunta sila kung saan meron open ground malapit sa lugar nila. Bali itong ginagawa nilang drill dito, bali 4 na beses nila itong ginagawa sa loob ng isang taon. Ito mabisa rin talaga ito seryosoan dahil baka pagdating ng Panginoon magamit mo talaga to. Tapos pag ganitong drill inaharot-harot mo lang, di mo sineseryoso, babangdang ulit, kailanganin mo talaga to. Dahil sa sobrang harot mo, tinandaan mo lang kung ano yung unang ginawa nyo. Kung saan lang di kayo daman, wala ka alternative na dadaan. Kapag ka naipit ka at napuno ng mga tao yung talagang alam mo na dadaan, paano ka na? Sipin mo, estudyante ka pa lang, ginagawa nyo na to. Hanggang sa nagtatrabaho na kayo, ginagawa nyo pa rin to. Dahil napakaseryoso talaga nito at kakailanganin talaga natin to sa buhay. After matapos ang drill ito, tamang picture naman tayo nito. Pauwi na rin tayo nito. Pagkatapos natin dito magpa-picture, tamang picture na muna tayo bago mag-uwi. Pero bago kami umuwi nito, inahira muna kami ni Boss Jerwin kumain dito sa may Chades dahil medyo magaga pa nito at gutom na rin mga kabip-bip natin. Saktong-sakto nito at di tayo nag-almusal, mag-heavy meal tayo nito. Pagsasamahin na natin lunch at breakfast natin. Ang kulit pa nito ni Ate, pinagsabihan pa tayo dito sa susunod daw. Di na daw nila papalit na kapag nagpapalit tayo. Ang order ko pa naman dito kahit ano, wag lang breast na siyang binigay. Breast ito. Ngayon lingi ko tayo part na. At dahil dyan busog na naman ng mga beep. Eto, pauwi na rin kami nito at naihatid na namin si Boss Jerwin doon ulit sa may San Lazaro. Saktong-sakto dala namin speaker namin dito kaya tamang soundtrack kami nito habang bumabiyahe pa uwi. Ang kulit-kulit pa nito ni Calvo, parang butete kung gumalaw. Speaking of butete, mamaya may papakita ko sa inyo mga bagong alaga namin dito sa head ko. Tamang trip tayo nito kung ba't din tayo naging busy dahil meron tayong bagong alaga sa head ko. Ilipat ko na rito yung dalawang aquarium namin sa bahay. Bali dito lang tayo mag-aalaga sa head ko. Pero bago natin pakita yung ginagawa natin sa aquarium natin, papakita na muna namin dito. Nag-trip na naman tayo ng luto-luto. Ito pinagluto tayo dito ni Boss din ng garlic pepper beef dahil babawalin daw nila to dahil may outing daw sila. Matik to, 5 kilo yung pinaluto ni Bossy, 3 kilo sa nila, 2 kilo sa atin. De, joke lang, kukunin lang natin dito kung ilan lang kakasya sa makakain ngayon. Ito makikita nyo, gumagawa tayo ng gravy rito. Masasayang nga lang talaga itong ginagawa natin. Sayang din naman pa naman natin para meron tayo extra gravy kaso kailangan natin pa. Dahil yung unang gawa natin, yung gravy, lasang sabon dahil dun sa may butter na ginamit natin, yung binili namin sa may Easy Day, lasang Easy Day yung amoy. Diba, ang gulo, basta yung naamoy yung sa Easy Day, ganun yung lasa ng butter na ginamit namin, kaya lasang-lasa sa may gravy kaya kailangan namin ulitin. Bali, bumili na ulit tayo ng bagong butter nito, sa bakery na lang tayo bumili para sure. Ito nga lang, konti na lang magagamit natin dahil konti na lang natira sa atin, all purpose natin. Bali, saktong-sakto na lang din talaga siya doon sa ginagawa natin. Wala tayong panobrang gravy nito, sayang. Dami ko pa naman ginawa na para meron tayo extra gravy sa head. Solid pa naman yung gawa natin ng gravy nila, ang daming bawang saka mushroom. Panalo talaga pag sinawsawa mo ng fried chicken yun, talagang hindi ka mabibitin. After naman natin maluto yung gravy ito, sasali na rin natin dito yung baka natin. Mabisa talaga to, sirloin pa yung gamit natin, ang lambot talaga. Habang sinasali pala natin tong baka natin na to, napag-usapan natin dito si Sir JD. Saka ba? May plan? Hindi ba yung nagpunta dito yun? Nasa yun? Siguro. Yung galing Bulacan siya? Agabi? Durog mo to. Kasi, ano yung pangalan na Ang kulit mo, JB, sinemplang mo yung motor mo. Pag napanood mo tong vlog na to. Napagkwento. Ay na kasi kagabi, nakaya na dito na lang uminom. Kaya nga, lumayo pa eh. Sabi ayun. Sige, pag-uwi na lang. Baka sakali abutan ko pa kayo. Ay, inabot ka. Inabot ka ng tumba. Yung bonus mo, pampagawa pa lang ng motor.
Ayun lang, Sir JB, yung bonus mo daw, mapampapagawa ng motor. Sayang, dapat di ka na pala talaga lumayo. Eto, natapos na natin lutuin. Pagkaluto na ito, iniwalay na namin yung para sa head ko, tas yung para sa kanila. Bali, marami-rami pa rin itong tinira natin dahil medyo marami tayong kakain dito. Lima, lakas kumain. Yung 5 lang kayo, pero parang 10 taong kumain. Tapos sobrang dami mag-uulam kaya medyo marami pa rin nakuha natin dito. Kapag nabitin kayo sa garlic pepper beef, boss, alam mo na kung sino yung naglagay nito. Si Aldrin nagsalin yan, dinamayan niya daw talaga. At dahil dyan, busog na naman ang mga beef. After naman natin kumain, pinakain na rin natin yung mga isda natin dito sa may head ko. Tamang tingin-tingin pa tayo nito habang nagliligpit mga tropa natin ng mga pinagkainan natin. Dahil tayo naman nagluto, sila naman daw yung magliligpit yan. Tamang panood na muna tayo dito sa mga isda. Maya lang din, dumating na yung bagong bili ni Kagawad dito ng mga isda natin sa head ko. Tamang trip na si Kagawad dito, nagpabili na ng maraming isda at nandabitin pa siya rito, nagpabili pa ulit na yun. Makukulay na isda. Ang tawag pala rito is glowfish. Ewan ko, yung ba tamang tawag dahil ngayon lang din tayo nag-alaga nito. Pero ang cute nga, nagdating naman ng gabi. Ito, dumating na yung pangalawang order niya ng mga isda. Ang laki na ginastos dito ni Kagawa. Tamang trip din talaga siya. Gusto niya makita ang punong-puno talaga yung aquarium natin. Bitin pa nga rin siya sa binili niya. Parang kulang pa rin daw. Gusto ata talaga ng Kagawa dito. Punong-puno. Wala na mapwestan yung mga isda natin. Sa baba natin, puro glowfish yung nakalagay dito naman. Puro guppies. Saka mga kasama ng mga guppies. Hindi ko na alam tawag doon. Ito, itutur ko kayo sa aquarium natin kung saan mayroon maraming glowfish. Tamang underwater na muna tayo nito para mas makita natin sila rito. Kaso ayaw magsilapitan. Kaya ito, lalapag natin dito. Tapos hindi pa rin talaga naglapitan. Kaya ito, ginambala na natin sila. Ayos ba ang angas para tayo nag-scuba sa maraming isda? Ang ganda tignan, no? Ang ganda aming kulay na nakikita mo. Kala mo Christmas light lang. Speaking of Christmas light, meron na rin pala tayong tinayo sa head ko natin na Christmas tree na meron ng Christmas light na walang Christmas decor. Bali dito ko na rin tatapusin tong pagtitrip natin na to. Lagi kong papaalala sa inyo na 10-0. Keep safe, everyone.